Tara na pare. O, ayun na. Patingin niya ng A. Laro ng Ding Dong Ditch at isang hindi natuwang may-ari ng bahay. Bumaba lang ako sa kabila, pagbalik ko binaril niya agad kotse ko. Ikwento ko ang nangyaring masama nitong Easter weekend. Ako si Angela Levi at ito ang Crime Fix. Alam mo, ang Ding Dong Ditch, laro ito na parang bahagi ng paglaki ng mga teenager. Pero kung isa kang may-ari ng bahay, siguradong nakakainis kapag may na-doorbell sa'yo, lalo na kung maaga ng umaga o gitna ng gabi. Sa Ohio, nagkagulo noong Easter weekend dahil sa grupo ng kabataan na naglaro ng Ding Dong Ditch sa isang may-ari ng bahay na ayaw makipaglaro ayon sa pulis. Nakulong si Jarvis Godfrey, may-ari ng bahay na iyon, noong Easter. Ipaliwanag ko kung bakit. Dinala tayo ng kasong ito sa Green Township, suburb ng Cincinnati na karaniwang tahimik. Noong Sabado, Abril 4 isang araw bago ang Easter, naging maingay bago mag-alas 7 ng umaga nang dumating ang mga pulis. Pakinggan habang kinakausap ng pulis ang dalagitang babae. Anong nangyari ngayong umaga? Sinundo ko sila para mag-almusan. Anong oras yun? Wala kang 30 minuto ang nakalipas, literal. Saan mo sila sinundo? Di alam sa kanto. Alam mo bang pangalan ng kalye? Matt? Nasa kanto lang. Oo, sinasabi nga yun. So, ano nangyari nung sinundo mo siya? Bumaba sila sa kotse ko at kumatok sa pinto. Ano? Bumaba sila sa kotse ko at kumatok sa pinto. At ano nangyari nang makapasok sila sa bus? Dumaan lang ako sa kabilang daan at bumalik. Sa kanya binaril ang kotse ko. Bumaril ka mula sa loob ng kotse mo. Kaya walang nakakaalam na basta na lang binaril ang mga taong ito sa kotse. Hindi. May mga tama ng bala sa likod ng kotse ko. Pero hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino ang mga taong to. Hindi rin nila alam kung sino ang mga taong to. Hindi ko alam kung alam nila pero ako hindi. Hindi ako taga rito at wala akong ideya kung nasaan ako. Sinusundo ko sila at umiikot ako. Hindi, bawat laro, isa sa mga lalaki ang lumalabas at naglalakad sa harap at siya ang humihila sa kanila. Isa sa mga lalaki sa sasakyan na ito? Oo. Kaya lahat ay bumalik na sa sasakyan na yon. May iba pa pang sumusundo na. Wala. Oo, nakuha ko na yung dalawa pa. Ayon sa Draper, sinabi niya sa pulis na sinundo niya ang mga kaibigan para mag-agahan. Bumaba sila, kumatok sa pinto at bumalik sa kotse. 3 minuto ang lumipas, kinausap ng mga pulis na Jarvis Godfrey at ang kanyang asawa. Pwede ko ba kayong makausap? Sinusubukan naming alamin. Kilala niyo ba sila o kilala ba sila ng mga anak niyo? Hindi. Sige, lahat sila pumapasok sa Oak Hills. Sinasabi ko lang. Sige, anong meron? Anong ginagawa nila? May narinig akong kung ano-ano. Nasa bahay tayo. Kami sa bahay, nagtatrabaho para sa trabaho. Ako ay nagtatrabaho sa FedEx. Ngayon, sinusubukan kong isuot ang uniforme ko. Maya-maya, si baby girl nasa liberal. Parang may iba pa, nandyan lang ako. Parang kayo nagtatago dyan. Sumisigaw siya sa pintuan. Naririnig mong sinasabi nila, "Oh, at magmaneho." Pinatay nila ang lahat ng ilaw, hindi namin alam ang tawag doon. Bumalik ba sila kahit minsan? Oo, bumalik sila. Kailangan talaga. Nasa cul-de-sac kami. Sige. Kailangan talaga nilang bumalik. May oras ba kayo para sa kakaibang ugali na yon? Pumasok ba sila sa driveway mo o may iba pa ba silang ginawa? Hindi ang driveway. Bumaba lang sila. Ginawa nila at sinubukan, muling umalis. Meron bang ganoon sa... Sige, at kayo ba ay nasa Starview? Oo. Nasa Starview kami, unang bahay sa kanto. Sige, nakausap ko yata ang isa sa mga kapitbahay ninyo na naglalakad kasama ang aso niya. Oo, tol. Sabi niya, baka tinadyakan daw nilang pinto mo. Oo, nakita nila. May mga bakas pa rin ng paa sa pinto. Sige, alam mo kung bakit nila sinisipa? Kunin si Jay. Subukan mong alamin kung ano ang meron sila laban sa kanya. Dahil kung ano man yon, tapusin niya na yon. Pumupunta sa mga bahay ng tao ng alas 5, alas 6 ng umaga, kumakatok at sumisipa sa mga pinto. Mali yun, hindi nakakatuwa at delikado. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin yan. At ikaw pang nagmamaneho, hindi mo dapat ginagawa yan sa mga tao. Dapat mapapahama ka talaga sa ganyang gawain. Ang tanga naman noon.
Sige, nakipag-usap ka na ba sa ibang pulis? Hindi kami nakikipag-usap kanino man. Hindi ko alam kung nakapunta na kami doon. Hindi. Sige. Salamat, kausap pa rin namin sila at sinusubukang alamin ang lahat. Pero parang pabalik-balik sila sa kalsada ng mabilis, patay ang ilaw at sinisipa ang pinto. Akala ko sa inyo yon. Oo. Hindi ko alam kung may tinamaan pa silang iba. Pero, anong sinasabi ng anak mong babae? Hindi, ano ba talagang sinasabi niya? Sabi lang niya, nakilala niya sila. Tanungin mo sila kung bakit nila ginagawa yon. Tapos, umaakto pa sila na parang di nila alam kung bakit nila ginagawa yon. Gayong sa dami ng bahay sa blocking yon. Bakit po sinasabi sa akin yan? Kasama ka sa kotse nila, kaya kasali ka rin. Hindi namin alam kung sino ang gumawa, pero mali kayong lahat. Hindi tama yan. Pero hindi tama yan. Alam namin. Alam namin. Bakit ka magsalita na parang ikaw ang magulang? Tingnan mo ang aso. Tayo ang magulang niya. Kami ang bahala dyan. Hair. Ma'am, Halika rito. Nagiging sobrang corny ako, pare. Wala kang pakialam, pare. Pwede ko ba siya makausap? Oo, pwede. Uy, nag-message ba sila sa'yo? Hindi, pero alam ko. Hindi ka nga. Tumahimik ka na lang pare, hindi ako nagbibiro. Hindi. Hindi kita tinext. Ako ang magsisimula para sa'yo. Umalis ka na dito, alam ko. Tigil. Tawagan mo tatay mo, tawagan mo nanay mo, tawagan mo tatay mo. May pulis na may mga bata. May mga bata tayo, pare. Mga kaibigan. Umuko kayo sa loob ng sasakyan ninyo. Tayo, mag-iisip tayo. Malalaman natin ang totoo. Kasi parang mga bunganga nila, puro ungol. Tumahimik ka. Kahit ano pa yan, wala kang pasensya, bata. May nag-text ba sa'yo o ano? Tama ka. Magkunwaring inyaabot mo ang gola kasi ang ibig sabihin natin ay, oo, yo, baby. Siya lang ang lalaking nakakaalam kung nasaan ako. Oo, sa Oak House ako. Dati ako nag-aral kasama si Girlhead. Sa Oak House pa rin ba siya pumupunta o sa iba na? Maaring siya ay first year, siguro ikawalong baitang o first year sa Rapid Run. Rapid run, sige. Ikaw walong baitang. Oo. Ikaw walong baitang o unang taon sa high school. Galit na galit sina Jarvis Godfrey at ang kanyang asawa dahil may sumipa sa kanilang pinto ng madaling araw at kilala ng anak nila ang ilang bata. Patuloy ang investigasyon. Nung kinausap sila, sabi nila pupunta silang lahat sa Waffle House o kung saan man. Wala namang naiwan dito ang tatay ko. Nasa runway siya. Kaya ang ibig ko sabihin, Humiikot lang sila at nagsusundo. Kaya yun ang sinasabi ko. Nag-text ba sila sa'yo o paano? Yung batang yon, tulad ng sabi ko, sa kanto lang nakatira. Sinong bata? Nakikilala ka ba niya? Oo, kasi sumasakay siya sa school bus ng middle school. May problema ba kayo? Wala. Wala. Kasi mas bata siya ng isang baitang, kaya hindi ko talaga siya nakakausap. Sige. Hindi mo alam kung bakit sila nasa bahay ninyo. Lalo na't sinisipa pa ang pinto ninyo. Hindi mo kailangan kunin ang bus ko kung wala ang mga estudyante. Sige. Ano address no yun dyan sa... yung una sa kaliwa. Kukuha lang ako ng dagdag na foam. Sumpa ito. Tatawagan kita agad, sige. Totoo bang nakausap niyo sila sa driveway niyo? Umalis sila. Kuminto sila. Ibig ko sabihin, umalis sila. Nasa code stock kami, kaya nakita namin bumalik sila, napatay ang ilaw ng sasakyan. Hayaan mo akong manatili sa kulungan ko. Habang naghahanap ng panulat ang pulis, may ilan pang pulis na sinusubukang alamin ang nangyari. May lumabas ding impormasyon tungkol sa isa sa mga menor de edad na sangkot sa Ding Dong Ditch. Meron kang ekstrang panulat. Nawala ko ang akin at wala akong bag. Kaya siguro aalis na sila. Nasa Starview sila at may puting SUV ron. halatang nagsimula sila sa Mac. Grabe. May tao ba tayo doon? Tinitingnan ko. Nakikita mo ba yung ginawa nila doon? Sabi niya, sinundo niya sila mula sa party. Mga 45 minuto na ang nakalipas. Sige, sumakay sila sa kotse, tapos hindi niya alam kung anong squad. Sabi niya, umiikot lang ako. Biglang may humabol at may paputok ng baril sa amin. Alam ba natin kung sino ang gumaril sa kanila? Yung kuting SUV ba yon? Hindi, yung puting SUV ay nasa Starview. Magandang tanong yan. Ibig ko sabihin, sa kung anong paraan, may isang tao na napunta sa Starview at di umano'y sinisipa ang kanilang pinto.
Yun ang nakuha kong impormasyon. Yun daw sabi nila sa puting SUV dahil parang pamilya. Nanay, tatay at 3 anak. Oo, maaaring sila ngayon. Hindi ko alam. Oo, sabi nila lumabas yung tatay at pabalik-balik silang humaharurot sa kalsada nang patay ang mga headlight. Iba pa bang sasakyan yon o hindi? Iba pa bang sasakyan? Hindi nga nabanggit yon. Sinasabi nila na hinahabol daw sila. Tinatangka akong alamin kung sinong nagpapaputok sa kanya. Malamang hindi pamilya niya sa palagay ko. Sa palagay ko hindi, pero ang ibig kong sabihin, kung nagulat siya, Isang sumpa ito. Sige, kunin ko lang ang... yung mayabang na may pulang sulat at nakapasok kamay sa pantalon niya. Oo? Marami na kaming naging karanasan sa pakikitungo sa kanya dahil dyan. Sino yon? 2,961. Sinasabi ng mga 13 o 14 siya. Ipinanganak siya noong 2010, kaya 16 na siya. Oo, siya nga, oo. Iniikot lang niya ang mga iyon. Yung babae sa likod ng upuan ang pumapasok sa Oak Hills. At akala niya siya yon. Babae ang nagmamaneho, walang babae. Hindi. Hindi. May babae sa likurang upuan ng puting GMC. Kaya kailangan pa ba natin ng puting GMC bukod sa impormasyon, address nila, at kung ano ang nakita nila? Tama. Ibig kong sabihin, malakas silang kumakatok sa pinto nila. Ibig kong sabihin, yun lang. Sige. Sige, kinausap ko yung isa pang opisyal. Hindi lang bahay ninyo ang nadamay, pati ibang bahay at may isa pang sasakyan din. Sige, ano na ulit address mo? Mayroon ba kayong ring doorbell o kahit anong katulad nito? May kamelyo ito pero hindi pa nakuha ang gatas at malapit na itong maubos. Sige. Minsan hindi sila na-activate or kung anuman. Nagtanong ang opisyal kung bakit sina Jarvis Godfrey at asawa niya ay nasa ibang kalye. Sige. Pagdating nyo dito, pinanood nyo lang ba kung saan sila pumunta? Sige. May nagpaputok ba ng baril sa kanila? Sabi nila, may nagpaputok. Baka mula sa kabilang sasakyan. Inaayos pa namin. Pero di ko alam kung kayo yon. Nagulat kami. Alam niyo naman. Pakiusap, maghintay kayo dito sandali habang inaalam namin ang nangyari. Mukhang magkaibang bahay ang pinanggalingan nila. Baka may isa pang sasakyan. Marami mga bata ang kasali dito. Ama, oh. At sinasabi nila na may nagpaputok daw sa kanila. Pero parang yung isa pang sasakyan yata ang nagpaputok. Yung sinasabing humahabol sa kanila o kung anuman. Mukhang may masama silang ginagawa. Binabago pa nila ang kwento. Dati Waffle House, ngayon party naman daw. Oo. Bunny, tiyak magulat ang babaeng ito. Ang aga naman. Oo, tama ka. Siguro spring break. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis sa lugar kung saan sinabi ng mga kabataan na pinaputukan ang sasakyan at natagpuan nila ang mahalagang ebidensya. Sasabihin ko sana kung gusto mong tingnan yung lugar na yon pero baka nasa paligid lang, dun daw sila binaril sa stop sign. Dun nakatira ang lalaking sanhi ng problema. Yeah. Yeah. Ibig ko lang sabihin, posible ring nasa loob siya kung nangyari yon. Sa tingin ko yung pulang iyon o ito. O yung isa pa, kung ano man yon. Oh, eto na. Serge, pulis ng bayan o korporal? Ellie West? Lampas ka na sa 14.
Hindi ko yan hihipuin dito. Oo. Hindi ako tatayo. Mayroon ka bang taong nagsasalita? Sinasabing siya raw. 82 o 89 ang nakalagay doon. Nang kinapkapan namin siya para tsaking walang armas. Yeah. The owner of the house. Hindi siya masyadong nakikipag-cooperate sa puwersa sa loob ng kotse o ilan sa kanila. Hindi ko marinig ang bayan. Korean Township. Ang mga pulis ay Bayan pagkatapos nito. kayo ba ay ligtas dyan sa ibaba? Nandito ako sa very income. Narinig ko ba ito? Hindi. Wala lang talagang koneksyon. Hindi ko alam kung bakit yun ito. Isa ang narecover direkta sa harap ng 6,251. Starview. See ya. Sige, CI. Isang casing pa lang ngayon, parang 9 mil siguro. Sige, nasa tapat ba ng address ng lalaki yan? Apat na po. Baka nga, uy, telepono. May camera siya sa harap. Sige. Pwede bang may makinig dito sa labas? May gusto ko bang sumama? Nandiyan lang siya sa kalsada. Paparating na si Hamburg. Nasa tabi siya ng puting GMC SUV. May nakita ka pa. Ang haba niyan. Ha? Yung bala? Hindi naman ito ang trunk ng sasakyan nila. Ay, patay. Hindi ko iniisip na kung tumatakas na ang kotse at malayo na, tapos dito ka nagpaputok, matatawag yon na self-defense. Sabi ko sa kanya, pero sagot niya, paano kung may sumisira ng pinto mo? Nilalagay daw niya sa panganib ang buhay niya. Naisip ko, ganito. Doon mo lang sila dapat barilin, hindi habang umaandar at paalis na ang kotse sa kalsada. At ikaw, Nainis na siya, pero sabi ko, ikaw naman ang pumunta sa Britanya. Nakakita ang mga pulis ng basyo ng bala sa lugar na sinabi ng dalagita na pinaputukan ang kanyang sasakyan. Pero teka, akala mong tapos na ang investigasyon, biglang may kapitbahay na dumating para mag-report. Mukhang hindi naman masyadong nag-alala ang mga bata. May lalaki, may bumaril sa kotse niya, kaya sinusubukan lang namin makalayo. Bakit sila napunta rito ay isang napakagandang tanong na kahit sila ay hindi alam ang sagot. Isa sa kanila. Mga pinuno ba silang lahat? May isang bata na nakatira sa Mac at sinusundo siya ng babae kasama ang 3 lalaki para magagahan. Dito ka lang sa gilid ng kalsada. Pwede ba mong tanong? Siyempre, may putukan ba na nangyari? Oo. Lumabas ako kanina, may narinig akong parang putok mga 1 oras na ang nakakaraan. Parang putok ng baril. Pagkatapos, lumabas ako at pinakain ang mga ibon ko at may butas ng bala sa porch. Aling bahagi ng dingding? Ano ang address mo? Dito mismo sa kanto. Brower. Sige. Wala yung doon kasi nilinis ko ang porch kahapon. Sige. Pwede mo bang ipakita sa akin? Siyempre. Okay lang ba sa kanya na sumama rin? O, ibig ko sabihin... Jones, gusto mo bang bumaba ako para makakuha ng impormasyon? Sinusubukan pa rin naming alamin dito. Mukhang may narinig akong putok o parang ganun na may pumasok. Tapos nagpaputok ng 1 o 2 beses. Pwede mo sabihin sa akin kung sino ang tumawag tungkol dito? Hindi ko alam kung sino ang tumawag. Ilang tao? Sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman ito kasali dito. Ang weird kasi hindi ka naman ganyan. Sinilip ko mga camera ko kanina umaga. Wala namang nangyari sa labas. Sige. Kaya wala akong nakita. Pero yung pwesto nito, parang...
Hindi ko alam kung bakit hindi ito dumaan sa unang asul na bahagi. Nasa likod diyon ito. Sige, masaya akong nakuha natin yung huli. Alam niyo ba kung paano mula dito? May bola. Tama. May bala ba dyan? Sa tingin ko meron. Pakiusap, huwag hawakan ang anuman. O hindi ko inawakan, ayos lang yon. Baka nahawakan ko kasi nailagay ko ang daliri ko sa ibabaw. Kung nahawakan mo na, ayos lang din. Basta wag mo na lang ulitin, parang ganun. Sa totoo lang, halatang halata naman. Sigurado ako yung signature. Oo. Nandiyan ba yun? Akala ko meron. Pwede ba akong sumali sa pareho? Nagulat ang mga may-ari ng bahay. Hindi sila makapaniwala na may bumaril sa kanilang bahay. Hindi ako makapaniwala. Buti na lang at ayos kayo. Anong numero ng telepono na pwede kong tawagan para makontak ang alinman sa inyo? Mukhang hindi. Sa tingin ko, nandoon lang yon. Mukhang siding lang yon. Oo, yan din ang akala ko. Nakuha niyo ba yung lalaking yon? Ang galing mo, boss. Tumakbo ba siya ng walang direksyon? Hindi. Mahaba at magulo kasi ang kwento ko. Ikaw, pero sa tingin ko, oo. At itutok natin itong muli. Oo. Ellie West, Bandaga. 100% sigurado ako. Thank you very much. Yep. Hayaan mo muna. Huwag mo munang galawin kahit ano. Siguro. Bigyan mo siya ng parang CIS. Siguro. Sige. Ayan. Kaya malamang isa sa mga tauhan namin ng ongkolekta ng ebidensya umalis mga 20 minuto nang nakalipas. Siguro nandito na kayo mula nang mangyari ang pamamaril kasi narinig ko yun mga 1 oras na ang nakakaraan. Nandito na kami simula mga 6:30 higit kumulang. Siguro medyo pagkatapos nun. Nasa isang gabi ko narinig yun. Kaya. Basta huwag mo lang hawakan. Iwan mo lang yan dyan. Tapos, may darating na evidence tech para kunin yan at ibigay sa mga investigador paglaon. Oo, malamang bahagya lang yung nakalusot doon. Kaya diretsong bumagsak doon at di tinamaan ang iba. Pero hindi talaga ito tumagos. Kita mo pa rin. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino yun? Hindi ko kaya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung Brower ba or Starview yun? Hindi ko talaga masasabi sa'yo ang kahit ano maliban doon. Hindi kayo kasali. Sadyang nadamay lang kayo. Babalik agad ako, tulad ng sinabi ko. Huwag mo iyong hawakan. Sinusubok tayo kapag ito yung naririnig. Perfecto. Hindi pa. Nakikita ko pa rin ang bala sa loob. Nangyari ang pag-uusap bandang 7:20 ng umaga, 1 oras matapos ang putukan. Pagdating ng bandang 10:50 ng umaga. Lumipas ang ilang oras, nagpaplanong isilbi ng mga pulis ang search warrant sa bahay ni Jarvis Godfrey. Sasabihin ko sana sa'yo. Sasabihin ko sana sa'yo. Isa itong. Detective Lammers just come up here with the paperwork. He'll give you a copy. Kaya maghihintay lang Dio dito. Isa tong. Narito ang kopya ng iyong search warrant. Kailangan na itong mapanotaryo. Hindi yan notarize. Kailangan pa rin kunan ito ngayon. Oo, kailangan. Isa itong. Oh,
pwede ba natin? Pwede mo bang tawagan si Doug yung hindi natin pwedeng ipanotaryo? Oo, meron ka. Pupunta tayo doon o hindi papansinin o gagamitin ng susi. Ito ay isang! Nagbabayad tayo ng mga bayarin, bro! Nagbabayad tayo! Nagtatrabaho tayo ng mabuti kasi magiging tayo, hindi tayo biktima. Sila! Mayroon silang ng sila sa paano nyo magagawang gawin to sa amin, bro. Sobrang nagsusumikap ako para dito, bra. Sobrang nagsusumikap ako. Tinuturing niyo akong parang kriminal. Walang aso dun sa loob na yun. Hindi yan aso. Walang aso. Walang aso. Pinatry kong huwag umiyak. Nagsisikap ako. Nagagawa ng mga bata ang kahit anong gusto nila sa amin. Para saan? Para saan? Ano? Nandito ako. Pare, sabihin mo pa. Hindi ko alam, sinusubukan kong umiyak. Nandito lang ako. May iba pa bang kandado o bolt lang yon? Kasama sana ako sa inyo, pero ewan ko. Hindi na lang siguro. Sobra na to. Ang dami na nito. Pwede bang tanggalin nyo ang mga sapatos nyo? Pakiusap. Wow, mga lalaki. Sinabi ko sa kanya na ayokong pumasok siya doon. Tama, kasi bakit niya nilalabag ang privacy? Nasa loob ng bahay ang mga pulis para ipatupad ang search warrant at maghanap ng ebidensya. Si Opisyal Jackson ay kasama ni na Jarvis Godfrey at asawa niya at makikita ninyong hindi sila natuwa. Hindi ko alam kung mananatili ka dyan. Sasabihin ko sa kanila kung ganun. Nakuha ko na. Sige. Alam ko na pag-usapan na hindi mo na kailangan ng susi. Nasabi mo na lahat. Pasensya na, matigas lang talaga ulo niya. Bata pa kasi siya. Bata pa kasi siya. Alam ko. Gusto kong sipahin ng aso na kasama ko palagi. Alam ko. Alam ko. Jesus. Buti na lang nasa pinto siya. Sige. Hindi ka pa naman nakapunta doon. Wala akong pakialam sa kahit ano dyan, pare. Ngayon, binabantayan ng patrol officer ang mga bata gamit ang body cam. Kakawala lang ng aso natin. Pasensya na narilabin niya sa A. Siguro hindi ako nakatingin. Kumusta ang pakiramdam mo? Mainit. Dumami ang kapitbahay natin. Hindi ko alam kung napahama kita. Ayos na. Ayos ka lang. Ikaw, mag-ingat ka sa sarili mo ha. Ako lang bahala dito. Sige, humingi ka ng paumanin para sa... Siya kasi. Siya kasi. Hindi ako nag-iimbento ng kung ano-ano. Doon ako, banda, naiintindihan ko. Walang problema. Ano man mangyari, sabi ko na sa'yo, hindi ko iniisip na masama kayong dalawa. Hindi kami ganon, pare. Hindi kami kukumustahin ng mga tao ng ganyan kung ganon kami. Gusto ko ang bahay na to. May sarili itong driveway sa likod. Habang lumilipas ang oras, binabasa ni na Jarvis at asawa ang warrant at may ilang tanong. Yan din ang kaarawan ng aso ko. Magkakaroon ba tayo ng mga kaarawan?
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pare, sinusubukan lang nilang palabasin na parang may gumagawa ng kalokohan. Paano ba nangyayari lahat to? Kasi ako, tinitingnan ko ng maayos. Hindi mo siya pwedeng tanungin. Hindi mo siya pwedeng tanungin tungkol sa... Kahit ano, ina-assume ko lang. So, sa madaling salita, may dalawang bahay na narinig kong tinamaan ng bala. Sige. Ito ang tinatawag na pagpapaputok sa sa loob ng tirahan. Pagpapaputok sa ibabaw ng pampublikong kalsada. Hindi pwedeng gawin yan. Si. Hindi ka pwedeng magpaputok sa ibabaw ng kalsada. Kaya ganun yon. Ang kasong pananakit dito ay iyong laban sa mga taong nasa kotse na tinamaan ng bala ang sasakyan nila. Si. Parang mabigat na kasong pananakit yon. Maaring ikaw ang nagdulot ng matinding pinsala sa katawan ng isang tao o ikaw o sila ay natake. Your ground working in Ohio. Kaya parang may mga bagay tulad ng Castle Doctrine. Pero parang ganun lang yon. Iyan ang usapan niya ngayon. Sige, kaya. Depende kung nasa ng banta. Kung nasa kalsada ito, hindi yun applicable. Kung nasa harap ng bahay mo, sa tapat ng pintuan mo. Ganun talaga ang mangyayari. Wala akong kumpletong detalye. Ang mga investigador na ang humawak dito, kaya na-interview na nila ng mabuti ang lahat tungkol doon. Para sa akin, kapag may paparating na sasakyan sa kalsada, Ayan na. Salamat. parang ikinukumpara ko sa isang punto. May kapitbahay na kumausap kay Opisyal Jackson. May video anumang katulad yun ka ba tungkol doon? Walang kamera. Walang kamera. Narinig ko lang ang mga boses. Akala ko alam ko na kung ano yun. Alam kong galing dito sa itaas. Nasa ibaba ako, doon sa may mga puting van sa driveway. Nasa Starview ka rin. Nakabukas ang mga bintana ko. Sige. Parang 5 putok yun. Sa tingin ko, hindi ka na namin kailangan para sa kahit ano. Oo, ano ang address mo? Narinig mo lang sila mga 6:20. Lumabas ako at nakarinig ng mga boses malapit sa malaking screen o kung ano. 6:22. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ni Jarvis Godfrey na bigyan ng tagubilin ang mga detektib. Siya ay shy. Pwede mo rin bang picturean ang pinto na yan? Yung footbridge na yan sa harap ng... Babanggitin ko yan. Wala silang pakialam kung ano ang dahilan ng lahat ng ito at nakakasuka iyon. Maaring nagawa na niya. Kung hindi pa, idudokumento natin ito. Kukunan ng litrato, susukatin, at titingnan ng itsura. Ego, pero parang... Gusto niyo pa rin subukang kunin ang posisyon na gusto niyo. Parang tingnan mo yan, tol. Hindi ko alam ang mga nangyayari dito, pero hindi ko rin alam. Kumusta ka ngayong umaga? Ma'am. Hindi po, ma'am. Tubig po ang pinag-uusapan natin. Kung hindi pa kayo nag-almusal, saan kayo kumain, ma'am? Tubig po ang pinag-uusapan natin. Tubig po ang pinag-uusapan natin. Opo, ma'am. Kung hindi niyo po iniisip... May gusto ka ba? Ayos lang ako. Uy, Jarvis, gaya ng sinabi ko, sisiguraduhin kong may dokumento nila ang pinto. Yan lang ang kinababahala ko ngayon. Parang alam ko na itong gumulo sa akin dahil nakuha ko ng dahilan nito. Imbes na alamin ang dahilan, nandito lang kayo at inaaway ang mga tao. Kalmado lang, parang may mamamatay na dito. Wala naman kaming ginulo. Malinaw na yon ang sanhi ng lahat ng kaguluhan. Ikaw agresibo, pilit pumapasok sa bahay ng iba. Bukas ang mga bintana, nandoon lang sa kabila ang mga batang nakahiga at tulog. Hindi tama yon. Papasilip ko yan sa kanya. Pack you up, man. Ilalagay mo sa panganib ang pamilya. Sasabihin ko na lang napapunta na ako. Wala ang kinalaman ng batang ito sa kahit ano. Wala siyang kasalanan. 4,230. Kung pumasok ka roon, baka may nagawa kang makasama sa batang yon. Parang mawawala ako. Hindi ito patas.
Parang wala naman siyang pinapapunta para gawin yun, tol. Sige na, tol. Wala siyang kasalanan eh. Hindi ito patas. Hindi talaga ito patas. Sa huli, bumalik ang mga investigador at sinabi kay Opisyal Jackson na may nahanap silang ebidensya. Humihingi lang ako ng responde para sa isang paglabag sa paradahan ng lumang birdeng 2 pintong sedan na nakapark sa fire lane sa dulo ng cul-de-sac. Gusto lang nagreklamo na tawagin siya. Sinabi nila na lalabas ang kotse ng alas 6. Naka-duty pa rin ako, sa totoo lang. Nakita nila ang berdeng bala ng 45 tapos 3 basyo ng kalibreng 45 ang pilulot nila. Sa loob ng bahay. Kaya kung sakaling sabihin nilang, sige, hiwain na natin sila, kukunin namin sila. Sige. Gusto mo bang gawin ko ito? Sige. Hindi ko alam ang eksaktong kaso laban sa'yo ni Detective Lambert. Pero tiyak may kaso ka tungkol sa batas ng armas. Tara na pare, gagawin ko to kahit kasama mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit umaabot ng ganun kalalim. Pero sa huli, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung katotohanan walang kumuha ng litrato ng pintong yon, walang umupo dito at napansin na may bata kami. Kita mo yung paleteng nakalatag sa sahig na yon? May batang nakahiga sa sahig, pare. Ano ba, parang pinuprotektahan ng Kastilyo. Hayaan mo muna ako magsalita. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ibig sabihin na may kaso ka na. Hindi na pwede. Kukuha pa ako ng iba para sa'yo. O magbago mamaya, o hindi ibig sabihin na ayaw na nila nito. Pare, sa huli, di naman ako manggugulo ng iba. Sige, kapag hindi ka nanggugulo ng kahit sino, pero sinusubukan ko lang magtrabaho. Ngayon, uupo na lang ako dito, mukhang matatanggal ako sa trabaho. Kailangan kong umalis, maghanap na naman ng panibagong trabaho at magsimula ulit sa proseso. At hindi patas na may kung sino na basta-basta na lang sisipain ang pintuan ko. Pagkatapos, tumakbo ako sa madilim na kalsada, pare. Mali talaga presyo mo. Parang 3 beses na akong nabuhay. Lahat ng yan ay pwedeng pag-usapan, gaya ng sinabi ko sa'yo. Huwag mong hayaang ang araw na ito ang magtakda kung sino ka. Hindi ko rin hahayaan. Gusto akong mahusay na ama ng mga anak ko. Kasama ka sa akin, ayos ka lang. Malaki ka, baka 2 set gamitin ko sa'yo. Anong meron? Makakasuhan ako na katulad ng kaibigan mo. Sa likod mo mahal lang. May problema ka ba sa balikat? Yung kanang balikat ko. 2 set ko, malaki siya. Sila ay. Kaya sasama siya pabalik sa amin sa istasyon. May konting papeles lang kami kailangang ayusin. Parang matalas ang isip niya. Sobrang pinahahalagahan kita pare, nangako ako sa'yo. Gagawin ko lahat na kailangan mo ipagawa sa akin sa 2 linggo. Surprise yan, malalaman mo rin balang araw. Hindi ko. Hindi ako may sakit sa Sabado. Malaki ang paniniwala ko sa Mali ang tinatanong mong tao. tao. Hindi ko alam. Isang French Bulldog. Oh, Ayan na siya. Balik tayo sa korte ko. Narinig mo na bang? Ang sinasabi ko, tama tayo mga kaibigan. Si Jarvis Godfrey ay kinasuhan ng felonious assault, 2 bilang ng pagpapaputok ng baril malapit sa ipinagbabawal na lugar at maling pagpapaputok ng baril sa o papasok sa isang tirahan o school safety zone. Ikinilulong siya sa Hamilton County Justice Center at kalaunan ay nadpiyansa ng $80,000. Nagsimula siya ng GoFundMe noon para makalikom ng pera sa legal na gastusin. Sinulat niya, ako ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng $80,000 at nahaharap sa ilang felony at isang misdemeanor dahil sa insidente noong Abril 4, 2026 ng madaling araw ng Sabado alas 5:30 ng umaga. Ang balita tungkol sa akin ay hindi napapakita ng tunay kong pagkatao. Alam ng mga nakakakilala sa akin na ako ay dedikadong ama at lagi nagsusumikap gawin ang tama. Noong araw na iyon, marahas na ginulo ang aming tahanan at ang prioridad ko lang ay protektahan ang pamilya ko. Bilang ama, likas ang ganong instinct. Nakakalungkot, inilalarawan ng sitwasyon na tila iba ako sa tunay kong pagkatao. Wala pa akong naging problema sa batas noon. Hindi ako ang taong sinasabi nila. Isa lang akong ama na pinoprotektahan ang pamilya ko at ngayon ay may mabigat akong kinakaharap na konsekwensya. Kailangan ko ang suporta niyo ngayon. Malaking tulong para sa akin at sa mga anak kong babae ang anumang suporta para makakuha ng abogado. Gusto kong manatili para patuloy ko silang mapalaki at maprotektahan.
Ayon sa pulisya, kinasuhan ng disorderly conduct ang 4 na menor de edad. Susubaybayan namin ang kasong ito at ibabalita ang resulta. Dito nagtatapos ang Crime Fix. Ako si Angela Levy, salamat sa pagsama. Magkita tayo dito sa susunod.